Visayas at Mindanao. So, sa first Vita Plus, the first Vita Plus business is not only about convincing people na bumili ng power pack. Okay? So, wala na tayo sa BTF mode ha, wala na tayo sa marketing plan. So, ito, yung pinag-uusapan or pag-uusapan natin ngayon is pantulong kung paano natin magagawa ng mas mabilis, mas tama, mas may direksyon ang negosyo natin dito sa First Vita Plus. Okay? Especially dun sa mga dealer na, leader na, may mga downlines na, may mga kagrupo na po kayo, may mga kapartner na po dito. Okay? Ako, I strongly suggest, open mind lang po muna tayo. Ha? Kung may mga dala-dala po kayong mga problema galing sa bahay ninyo, kalimutan nyo muna. Balikan nyo na lang po mamaya pag-uwi ninyo. Okay? Focus lang muna po tayo ngayon dito sa Santry. Focus lang muna tayo dito sa First Vita Plus business. Okay? Ako naniniwala ako na yung pag-uusapan natin today, makakatulong po sa paggawa ninyo ng negosyo. Okay po ba yun? Ayan. So, the First Vita Plus business is not only about convincing people to buy power packs. Hindi po natatapos doon sa pag nag-alok tayo ng power pack, that's it, natapos na yung role natin as dealer. Okay? Merong iba na, actually marami nga itong mga ganitong situation eh. May mga dealer na pagkabili ng power pack, hinahayaan na yung tao. Okay? O total, na-convince naman na, napabili na ng power pack, parang feeling natin mga upline, ay tapos na yung role natin dahil napasali na natin sila. Okay? Actually, simula pa lang yun. Okay? After natin mapabili ng power pack, ang isang prospect, magdi-dealer na, for example, si Madam Ren. Okay? Pagkabili ng power pack nito, huwag niyo hayaan na makauwi yan nang walang malang activation na tinatawag. Okay? Bago umuwi yan, dapat ma-activate muna po natin. Ano yung ina-activate? Halimbawa, pagkabitbit na pagkabitbit, pag-abot mo ng power pack doon sa bagong dealer. Okay? I-explain mo sa kanya, ipaintindi mo sa kanya ano yung pinasok niya. Ano itong First Vita Plus? Di ba sabi nyo nga, minsan pag nag-comment tayo, hindi namin linya yan. O, ipaintindi mo sa kanya ngayon, bakit niya lilinyahin ang First Vita Plus? Ay, bakit ka bumili ng power pack? Ay kasi, tanungin mo, alamin mo, upuan mo lang siya kahit 15 to 20 minutes. Okay? Pag-usapan nyo lang, bakit ka ba sumali sa First Vita Plus? Meron ka makukuhang sagot dyan, kasi gusto ko nang malinis yung utang ko. Yan, isa yan sa mga major reasons. Yung iba naman, kasi gusto ko nang makaipon. Yung iba naman, kasi gusto ko matulungan yung nanay ko. Kasi nanay ko hanggang ngayon naglalapangan, naninilbihan sa ibang tao. Kasi yung tatay ko, 20 years na sa abroad. Gusto ko nang mapauwi. Iba-iba tayo ng dahilan. Tama po ba? So, maganda mapag-usapan. Okay, pag sinabi, nalaman mo na, ano yung dahilan niya, bakit ka Oo. Medyo bulong nyo lang po ng konti. Oo. Nadidistract ako ba? Ayan. So, nasa natuloy ako. I-activate po natin, ha? Yung mga napapasali natin. Minsan yan yung nakakaligtaan. At tanungin niya ganun, ano yung mga expectations? Okay? Ano yung mga ina-expect nila? Bakit sila sumali? Ako, syempre, ina-expect ko kumita. Kasi nga, malinis ang utang. Okay? So, dapat lahat ng katanungan yan sa utang, malinis po natin. Malinis yung mga duda, yung mga doubts, yung mga questions na nandito sa utak bago po natin pauwiin ba or bago kayo maghiwalay. Pagkaabot mo ng power pack. Nagkakaintindihan? Okay. Siningit ko lang yun. Actually, hindi kasali. Pero isa rin sa major pagkakamali ng isang dealer ng First Vita Plus. Kaya marami ang hindi nagtutuloy dito dahil unang-una, hindi naiintindihan ano yung sinalihan. Kailangan ipaintindi nyo rin, negosyo mo to. Negosyante ka, entrepreneur ka. Negosyante ka na ngayon at ang isang negosyante nag-handle ng negosyo, papaano? Diba? Mag-aaral ka, syempre, aaralin mo rin muna paano patakboy ng Vita. Hindi, negosyante na ako, nagnenegosyo ko sa labas. Totally different po itong ginagawa natin sa negosyo sa labas. Okay? Kung empleyado ka, manager ka man doon, totally different yung pagtuturo dito kaysa sa turo ng mga nasa corporate world. Nagkakaintindihan? Ano pa? Kailangan mapag
So, hindi lalaki yung negosyo mo dito. Kailangan may paintindi mo rin kung ano, magkano yung gusto niyang kitain. Okay? Sabihin natin sa una, gusto ko lang muna 10,000. So, pinaplano po lahat yan. Okay? 15 to 20 minutes na upuan, huwag natin kalilimutan. Minsan kasi, sa sobrang excited natin, pagka-pay-in, minsan nga, bago pa mag-pay-in, ikaw na nag-fill up ng form. Diba? Hindi ako na, lalo na pag 7 heads, naku madam, maupo ka na lang dyan. Kukuhaan kita ng kape, bibilang kita ng siopaw, maupo ka lang diyan. Bigyan mo na lang sa akin, ID mo, ako na mag-fill up. Mali po iyon. Huwag niyong binibaby. Yes. Dapat simula pa lang, tinuturuan niyo na ng tama, utak, negosyante, yung mga napapasali natin. Hindi nakakatulong yung pag-baby ninyo sa mga dealer. Yes. Pag mag-fill up ng form, siya yung pag-fill up ninyo. Pag mababayan sa kahira, ipilan nyo siya. Ikakain nyo, i-assist po ninyo. Huwag yung dahil nag-15 heads, sinasamba mo na. Kulang na lang ikaw na yung mag-abot ng merienda sa bibig niya, ihahatid pa kita, libre na yung application form, registration form, ano gusto mong merienda, baby. Pero pagka-register, wala na, nag-away na, nagkalimutan na, kasi bakit? Hindi na bawi yung puhunan Dahil hindi mo na ipaintindi, ano yung sinalihan? Na-excite lang kayo pareho. Ba't hindi mo na ituro yung tama? Kasi wala kang alam. Kasi ikaw mismo as outline, hindi ka naman nag-training. Pero utos ka ng utos sa dami mo, mag-training ka, ikaw. Nandun nagkakape. Nandun naglulumpia. Nandun nagpapansin. O ba't kailangan ang dami ko nag-aaral? Ay, ba't kayo nag-aaral? Kaya na niya yun. Ang galing na. Tanungin mo, check niya, 690. Nagkakaintindihan? Yes. Ay, may mga top-earner nga dito. Hanggang ngayon nag-aaral pa. Palapakan naman natin, Engineer Alice Castanero. Top network builder, consistent. Andiyan din po si dating OFW, Rudy Nebres. Top network builder award, yung first by the class. Nandito rin po ang dating medrep, grabe. And consistent award rin, Reggie Antonio. Napansin ko lang, pero mga Knights of the Champion kayo, ano? Oy, sabi ko na nga ako, mga leader ng Knights to Malulupit talaga mga leader ng Knights of the Champion. Grabe. Sino ba nandito yan? Meron pa po ba ako hindi nakikita ng mga top-earner dyan? Umuwi ka. Ha? Ito si Ray Avila. Saan ba si Sir Ray? Parang nag-CR yata. Oo. Nandito rin ang isa sa mga malalapit na leader ng Team Heart. Ayan, si Girlie. Nandiyan din si CJ Bugas. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. And syempre si Ma'am Rowan Antonio, SPED teacher dati. Kumakalit ngayon sa first vital class. So, diba? Sabi sa inyo, all walks of life nandito SPED teacher, medrep, engineer, OFW. Grabe, diba? Oo, nakakatuwa. Pero mga nag-aaral pa, salamat sa support, champion, Knights of the Champion here. Thank you. Okay. Leadership is influencing and inspiring people to follow you. Ayan. May kukwento po ako sa inyo. Ayan. Gusto niyo kwento? Yes! Yung senado na to, nasa isang klase sa eskwela. Okay? Si teacher, nagbigay ng assignment sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, eto ang homework ninyo. Maglista kayo ng mga pangalan ng mga alam ninyong leaders sa buong mundo. Okay, nag-note yung mga estudyante. So, kinabukasan, pinag-recite itong mga bata tungkol dun sa homework nila. So, yung iba nag-mention. Isa-isa nag-mention ng mga leaders na sinulat nila, nakilala nila. Sabi niya, Mother Teresa, okay? George Bush, dating president ng United States. O sino pa? Sino mga kilala ng mga leader? Michael Jordan. Ayan, isa yan sa mga inspiration sa sports. Diba? Sino pa? Sino mga alam ng leader? Elon Musk. Kilala niyo ba si Elon Musk? Hindi niyo po kilala. Sino nga yun sa Aris? Siya po yung isa sa pinakamayaman ngayon sa buong mundo. Siya po yung may-ari ng Tesla.
Yung Tesla is, ito yung mga electric cars na hindi na ginagamitan ng gasolina. Ayan, alam niyo na po? Naalala mo na. Close na yun noon, ano ka ba? Si Bill Gates! Yan! Sino pa? Mark Zuckerberg! So yun yung mga sinagot ng mga bata. Yung isang estudyante, very unique yung kanyang isinare. O so ikaw, Ivo, sino yung leader na naisulat mo dyan sa iyong notebook? Sabi niya, Rudy the bus, ano tawag ito? Isang pasahero sa bus. Sabi niya ganyan, si Rudy, Kuya Rudy, kapangalan mo pa. O, pasahero daw sa bus. So yung teacher nagtaka. Sabi niya, sino Rudy yun? Kinuwento ng bata kung bakit niya inspirasyon itong si Rudy. Okay? So, kasi po teacher, isang beses po, sumakay po ako ng bus. Nakasabay ko po itong pasahero na to. Okay? Ako po ay nauna sa kanya na sumakay sa bus. Tapos, unang sakay niya, nung nakasabay ko siya, pagtungtong niya sa bus ng ganyan, pagpasok niya pa lang sa bus ng ganyan, sabi niya, "Good morning!" So yung mga tao, naiinis. Ito parang tanga. Morning. So walang pumansin. Tapos, the following day, nakakasabay ko na naman po siya, teacher. Sabi na naman niya, pareho lang din ang first day. Sabi niya, "Good morning!" Ngiti-ngiti pa tong si Rudy. Na good morning siya sa lahat ng tao, pero walang pumapansin sa kanya. Third day, ganoon na naman, "Good morning!" Wala na namang pumansin. Yung iba, naiinis na. Kasi parang ang kulit, parang mukhang tanga, parang na-experience niyo ba yun minsan? Yes! Parang nakaka-relate na ka ba? Pang fourth day, "Good morning!" Wala pa tayong pumapansin. Hanggang sa umabot na sa ika-10 araw. Every day, tuwing tutugtog siya dun sa bus, nag-good morning siya sa mga tao kahit hindi niya kilala. Then finally, nung ika-10 araw, yung driver ng bus, nag-good morning back. Wow. Sabi ni Rudy, "Good morning!" Napatingin na yung bus driver, siguro parang, sige na nga, pansinin na nga natin ito. "Good morning!" Sabi niya gano'n. Good morning siya. Ay, sabi niya sa driver, "Manong driver, ano pangalan mo?" Pangalanan na lang natin na Aris. Pangalanan na lang natin na Aris. "Good morning, Aris!" Sabi ni Rudy ganyan. So, good morning ba pala, sabi ni Aris, "Good morning, Rudy!" So, narinig ng bata yung pangalan, na Rudy pala yung pangalan, nung nakakasabay na to nag-good morning. So, simula nun, everyday, may nadadagdag na bumabati, hindi na lang yung driver nag-good morning. May pa isa, dalawa, kasi very consistent siya eh. "Good morning!" Noong una, driver lang. Sumunod yung first row, sumunod kalahati na ng mga pasahero, nag-good morning, iba ngumingiti, yung iba bumabati lang, yung iba good morning ba? Hanggang sa paulit-ulit, ganun yung nangyari. Hanggang sa lahat ng pasahero nag-good morning na sa kanya. Kaya lang, isang araw, wala si Rudy. Hindi sumakay sa bus. So, hinahanap ng bata, hinahanap ng estudyante. Walang nag-good morning ngayong araw na to. So, yung lahat ng pasahero malungkot. Pati yung estudyante natin, pati yung driver, nagtataka sila. Actually, simula nun, hindi na sumakay si Rudy. Hindi na nila alam kung ano nangyari kay Rudy. Okay? Kaya lang, the following day, na wala na talaga si Rudy, naisip ng bata, ako na lang kaya yung gumawa ng ginagawa ni Rudy. Sabi niya gano'n. Pwede naman eh. So, ginawa niya, the third day, pagsakay niya ng bus, siya na yung gumawa ng ginagawa ni Rudy. Sabi niya, "Good morning!" So, this time kasi medyo alam na ng mga tao yung kalakaran niya, diba yung sistema. Lahat sila, gano'n na yung response sa kanya. So, tumayo ngayon, na-influensyahan pala ni Rudy, itong ating estudyante. Alam niyo, gano'n din naman sa negosyo natin eh. Being a leader sa una naman, mukha naman talaga tayo tama, diba? I'm sure mag-agree kayo na maraming hindi pumapansin sa akin. In fact, ang dami ko na-receive na text every day. Apply mo, hindi ako pinakikinggan ng mga leader ko. Apply mo, hindi ako sunod-sunod ng mga leader ko. Apply mo, pag nagpapatawag ko ng meeting, hindi sila uma-attend. Apply mo, pag pinagka-training ko sila, hindi na ako pinapakinggan. Importante
lang dapat maging consistent ka. Consistent, number one requirement. Di ba napansin niyo si Rudy? Wala naman talaga pumapansin eh. Pero tinuloy niya lang. Wala pa rin pumansin, tinuloy niya lang. Wala ulit pumansin, nagtuloy hanggang sa may nakapansin. Ang totoo, may nag-o-observe pala yung ating estudyante. So, na-influensya kanya ngayon yung batang yon. So, yung bata na yun na yung malaking impact sa kanya, yung ginagawa ni Rudy bilang isang leader sa mind niya, sa utak niya. Nagkakaintindihan? So, ganun din yung role natin dito as uplines, leaders sa ating grupo. Dapat consistent kayo. Hindi isang invitation mo na-reject ka, ayaw, wala naman sumusunod sa akin eh. Dapat consistent ka. Mali mo, sa 100 na leader, sa susunod may maniwalang isa. At least may isa. O, dahil may naniwalang isa, yung iba sa susunod, may gumaya na, dalawa na. Kung ka malungkot, at least may dalawa na naniniwala sa'yo. Hindi ka intindihan. Na-play ng dami-dami nila, hindi sila umatin sa training pag sinasabi ko, baka kasi wala silang nakikita din na sincerity sa'yo. Baka ikaw din mismo, hindi ka rin naman talaga nakatad ng training. Baka ikaw rin mismo, hindi ka rin naman consistent. Baka on and off din yung giggle mo. Pag may check, ka lang hyper. Pag wala kang check, wala din. Tama? So dapat consistent yung giggle natin. Alam niyo ba ako? Hello? Sinus ako nakatulog na yung first 2 lines. Oo. Ako po 22 years ko na po ginagawa ito. Pero yung energy ko dati mas mababa. Pero the more na tumatagal ako, yung energy ko, mas lalo gumagawa. Dati, isang dalawang lang hinilang ko, may 5 eh. Oo, kasi mas kailangan na ng maraming energy ngayon dahil mas marami na ang naniniwala. Yes, ay. Alalahanin po ninyo, nagsimula lang din ako sa First Vita Plus ng ako lang. Take note, ako lang mag-isa. Ako lang yung nag-decide nung una. Hindi po ako sumali dito, 10 agad kami, no? So kung ikaw nag-iisa ka lang din ngayon, kapatid, dadating din yung araw. Amen! So leadership is about influencing. Maging consistent ka lang. Ipakita mo lang na tama yung ginagawa mo. And then eventually, marirealize din ng mga leaders mo, ng mga partners mo, ay, si Upline nagkakaresulta na. Diba? Hindi kailangang pilitin. Walang pilitan sa negosyo natin. Okay? Huwag kayong magmakaawa-utang na loob. Umaten ka ng training. Yung iba may suhol pa. Supportahan kita. Umaten ka lang ng training ni Charlita. Yan. Baka yung iba tinakot ka. Pag hindi ka umaten ng training, wala kang support. Yan. Dapat ang isang leader hindi pinipili. Okay? Dapat pusa mo yan, gustuhin mo yan, ibigay mo yan. Dahil ikaw, individual business natin ito. Bonus na lang yung mga uplines, tandaan niyo po yan. Okay? Influence and inspire them to use First Vita Plus product. Yun nga kanina tinatanong ko kayo. Sino uminom na ng ganito? O, dami hindi nagtataas. Paano mo magagawa na maayos at tama ang negosyo mo kung ikaw mismo hindi mo alam ang lasa ng produktong binibenta mo? Paano naman yun? Yun yung product natin. Tayo dapat ang kauna-unahan mag-i-introduce ng bagong produkto natin sa mga tao natin sa ilalim. Uy, naintindihan mo ba? Are you with me ba? Diba? Influence, inspire them to share First Vita Plus. Product, system, marketing. Diba? And influence, inspire them to invite people into their network. Influence them to empower dealers. Kapag ikaw, halimbawa, marami kang natutunan ngayong araw na to. Wala dito ang leaders mo, wala dito downline mo. Mamaya, itumawag ka sa kanila, ikwento mo, i-share mo yung gigil mo. Uy, alam mo ba, napunta ako ng San
init. Diyos ko po, yung pila sa registration. Dapat hindi sa'yo nagmumula yun. Ikaw ang refleksyon ng negosyo mo. So dapat sa'yo nagsisimula ang magagandang salita. Dapat, negosyante ka, bawat salitang maganda o pangit na lumalabas sa bibig mo, reflection mo yan sa negosyo. So bakit ka magpasasabi ng pangit about your business? Diba? Lalo na sa downline mo, sa mga partners mo. Eh di parang mo rin silang siniraan. Tanga ka. Sorry napatiin ng konti. Bakit hindi masabing tanga ka? Sinasabihan mo ng pangit ang mga tao mo sa ilalim. Eh pinapatay mo negosyo mo. Mali yun. Dapat lahat ng maganda, lahat ng pag-motivate, pag-empower sa tao mo, sasabihin mo yan sa mga tao mo sa ilalim. Malinaw? O mamaya magtawag kayo, uy, lupit, ang tindi ng promo. Libo-libo na naman ang pay-in sa baita. Napakarami na namang napasaya ngayong araw ito sa promo. Isang suki, grabe. Uy, alam niyo, may kung nakita yung plate mo, hindi na siya ulit ang agad na pala nun. Uy, lagi kayo maganda. Parang hindi nag-agree yung iba, may problema kayo. Influence inspire them to duplicate and multiply. Okay? Kailangan makopya yung ikaw. Kaya lang, ito yung problema. Paano kung walang ikaw na leader? Sabihin, ikaw mismo walang alam, hindi nagka-training, hindi kabisado BDF sa office, hindi alam ang mga schedule ng mga season, hindi alam ang listahan ng produkto, hindi alam ang mga gulay, wala pong avocado, wala pong avocado, diba? So dapat yung mga basic na yan, alam natin. Alam niyo po, pag master natin ang ginagawa natin, kukunti ang tatanggi sa akin, maniwala kayo. Kasi kapag alam na alam mo yung ginagawa mo, confident ka, alam na alam mo ang sinasabi mo, pati yung gulay, kabisado mo, kung saan nakakatulong, yung marketing plan, master mo, I don't think na magne-negative ang kausap mo. Walang reason na tumanggi yan. Bakit? Alam na alam yung ginagawa mo eh. Diba? Tapos yung energy mo, nagdagan mo pa ng energy na malupet, yung parang nakaibig ka ng 4 na platinum at isang budget. Ewan ko na lang. Partida pa kung talagang bis na bis, pero yung pahihiya ng tumanggi yan. Nakukuha? Kasi kaya lang, kung ikaw hindi ka mukha negosyante, ikaw din yung gagayahin ng tao mo. Kung ikaw puro negative lumalabas sa bibig mo, yan din ang matuduplicate ng mga tao. Nagkakaintindihan? Influence inspire them to develop and build a huge network. To maintain the network to earn bigger, to have a brighter future with First Vita Plus. Okay? And to earn big time in your First Vita Plus business, kailangan natin may malaking organization. Aware naman kayo doon, di ba? Na para kumita ng malaki dito, kailangan marami kang tao. Aware ba kayo doon? So kung ikaw, never ka nag-invite, huwag kang makaharap ng kita. Abray, gusto ko kumita ng 300,000 sa buwan. Nag-invite ka na ba? Hindi pa po. Ay, may mali sa sistema. Nandun po yung ating negosyo. Okay? Uulitin ko. Para kumita ng malaki dito, kailangan may malaki kang organization. May malaking grupo. Marami kang tao. Hindi pwedeng kumita ng ikaw lang mag-isa. Pwede siguro sa direct selling. Pero hindi lalaki ng gadon. Ka kasing laki sa network building. Nagkakaintindihan? To build an organization, you need leaders. So, big network equals big income. Kaya nyo lang akong i-gauge ngayon yung mga status nyo. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam ang takbo ng network nyo as of this moment. Kayo makakasagot niyan. Kung may malaki kang network, may malinaw kang futures dito sa First Vita Plus. Pero alam mo din ang sagot na 2 taon ka na dito, ni isa, wala ka pang nade-develop. Alam mo na rin ang sagot dyan. Huwag kang mag-expect na 300,000 dyan.
Nagkakaintindihan? O yung iba kasi, meron lang 5 leader sa kaliwa, 5 leader sa kanan. Hindi na nagtatrabaho, nagpupunta na. Nag-aabang na lang, kinakapok na lang yung 5, kinakapok na lang. Hoy! Mag-training ka! Hoy! Maganda ng training ko! Hoy! Mag-sizzle ka! Hoy! Mag-invite ka! Tapos siya, wala lang. Ayos, ano? May ganun ba kayo kilala? Hindi ba ikaw yun? Hindi ba ikaw yun? Nakakainis. You cannot make multi-millions and first white plus without a large productive team. Tandaan niyo po yan. Kayong mga nangangarap until now, na gusto ko talagang yumaman, gusto ko talagang malinis yung utang, gusto ko talaga yung malaking bahay, gusto ko talaga yung magandang kotse, pero hindi ka naman nag-aalok, ay sos, gising-gising din pag may time. Ilusyon yan. Nagkakaintindihan? Hindi mo pwedeng lababagsak sa bahay mo yung kayamanan, yung leader. Hindi mo pwedeng gusto mo lang. Tinatrabaho po yan. Tinatrabaho po. Okay? Hindi ko narating ang pagiging platinum awardee ng ginusto ko lang. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Nung ako una dito, syempre, okay, aminin natin pare-pareho. Ayoko tong negosyo na to. Okay? Aminin natin sa isa't isa, pare-pareho natin hindi gusto to. Then eventually, naipaintindi sa atin, naika-interest tayo. Nung naintindihan natin, dun lang tayo namulat. Pwede pala ding mabago buhay ko dyan. Siya nga, nalinis utang niya. So, pwede rin pala malinis utang ko. Siya nga, nagkabahay. Pwede rin pala ako magkabahay. Siya nga, nagkakotse. Pwede rin pala ako magkakotse. Doon lang tayo nagsimulang maging positibo. Tama? Hindi pa rin natatapos doon. O di naging positibo ka. Eh, wala kang alam. A-attend ka ng training. At training, hindi uupo lang. Tingnan niyo mga itsura na mga katabi niyo ngayon. Ni note, wala. Ni ballpen, wala. Ni cellphone na picture, wala. Paano mo matatanda? Ang gagaling nyo naman. Sorry Ako po, lahat ng notes ko, Diyos ko po. Nakikita ko naman ito. Tinataas niya ating notebook namin. Ako meron. I know. Ayan. Kasi sabi ko yung mga nasa likod. Sige sa Alice, wala ka naman. Joke lang sa Alice. Ayan. So dapat kasi, ewan ko, after nito, hindi ko alam kung ano re-reviewin nyo. Ako lahat, kahit sa season, kahit mga top earners, kahit hindi top earners, sinusulit ko talaga. Pero ako, this time, hindi na ako nag-notebook kasi. Oo, medyo, ano na yan medyo old, ano na yan. Sa cellphone na rin ako nag-notes. O yan, yung pang video na yan, re-reviewin mo yan mamaya. O, diba? So dapat meron tayong matandaan kasi sa mga inaaral natin. Hindi rin po pwedeng minamasteran nyo yung training. Attend ka ng attend. In fact, memorize nyo na kayo modules sa mga speakers I know! Ay, yung nilinya niya, nalinya na niya ano yan nalinya na niya ano yan Ay, pati ba yung module niya? May module niya ano? Kukompare nyo na nga Dahil attend ka ng attend, pero bakit same result ang nangyayari? Bakit mo lang nababago? Bakit hindi lumalang ang income? Kasi hindi mo ina-apply. Huwag nyo nang i-deny. Simple lang yun. Hindi nyo ina-apply. Kaya walang nababago. Kasi kung every time, every training, ina-apply natin sa ating network yan, edi sana lang tayo hayakay ang buhay. Okay lang ba kayo? Alala lang ko ng konti Wala akong personalan Walang personalan. Pinawarningan ko po kayo. Trabaho lang po ito. Pinatraining lang po ako ni Ma'am Loy. Huwag mo akong pe-personalan Sa kabigyan ko po huwag mo akong susundan ko. Nakakaano kayo Huwag po kayong magagalit. Concern lang po ako. Lalo na dun sa mga matatagal na. Kaya nga leadership ko. Kaya nga kung medyo bago-bago, kasalanan nyo, ba't ka umatin? Sabi naman doon sa module na ipinost, becoming a leader, Hindi naman sinabi doon how to write application form. Hindi naman nilagay doon, di ba? O anyway, sa inyo na yan. Yung mga bago, ano lang po kayo, kalma lang. Okay? Leader! Ayan, ano ba trabaho ng leader? Anong ginagawa ng mga leader?
Naglilid. Yan. Tugal, nag-guard. Influence na kopya. Di ba, sino yung may mga idol dito? Sige nga. Sino may mga idol na Vita dealers? Vita dealers. Huwag na tayong lumayo. Vita dealers. Kuya, sinong idol mo dito? Sino ba? Si Sir Aris. Bakit? Ako, Sir Aris, umayos ka. Idol ka daw ni Sir. Sabi ko, sino? Sir Aris daw. Bakit mo siya idol? Meron ka dapat specific reason bakit mo siya idol. Gawin po kong magsalita siya, saka na-explain niya po ng mas malalim para maintindihan po ng mga tulad ko po, bagulan, na-explain ko, saka nakakarinig po sa mga pinagdaanan niya po na naipapahagi na sa kapwa. Yun. Palakpakan naman natin si Sir at si Sir Alice. Yung kanyang idol. Ayan. Sir, ang laki ng impact mo sa pagkatao ni Sir. Kaya umayos ka. Oh, ay, malaki. Dapat kasi nakaka-apekto tayo ng buhay ng ibang tao. Kasi kapag wala yung hindi effective yung ginagawa natin, nagkakaintindihan. Thank you, Sir, for sharing, ha? Sino pa? Anyone? Wala na gustong sumagot. Uy, usapin niyo naman ako para naman masaya. Kasali po ba kayo? Kasali kayo? O, ikaw kuya, sinong idol mo dito? Balita ko, walang buhok. Sinong idol mo dito? Baka Tol. Kayo po yung nakikita. Huwag na ako, huwag mo na ako pulahin. Sige na, yung wala dito. Ay, si Sir Bong Masapo. O, sabi ko na walang buhok eh. Sir Bong Kasapaw, bakit? Kasi po, yung last time na umatin po kami sa kanya, talagang nung paliwanag siya, lahat ng tawag dito ng emotion, pinapinan niya, inapay niya sa amin para So, tanong ko, after panood, ginaya mo yung mga galawan niya. Ay, hindi pa Sinunod mo masyado. po yung mga sinabi niya. sinusunod na po kasi hindi naman talaga biglaan yung pag-adapt dun sa step by step po talaga. Hindi naman natin kayang kopyahin ng perfect, pero Bakit? Bakit hindi? Bakit? kasi po may iba-iba talaga tayo ng ugali mo. Okay. Talagang meron talagang hindi maaalis doon sa ugali. Talagang meron ka lang talagang kukunin sa kanya na Ano tingnan pa? meron ka lang talagang kukunin sa kanya na nagustuhan. Diba? Yun, thank you. Palakpakan naman natin si Mr. Infernas. Ikaw, Christian, sa'yo mga idol mo, Christian. Hula ako. Outline mo ba to? So gusto mo yung ngiti ni Christian, parang napakabait na tao, no? Oo, parang napakabait niyang tao. Sino idol mo? Actually, ma'am, marami po, pero Isa sa mga talagang ginagaya mo. si Kapre niya. Yes. Oh, bakit? Actually, yung pagiging humble at saka yung haba ng pasensya niya. So yun yung ginagaya mo. Okay. Effective din sa'yo. Mukha naman napakabait mo rin eh. Mukha lang daw po. Mukha lang ba? Nagkamali ba lang ako? Thank you, Rachel. Sa babae, wala bang babae dito? Ay, uy, sumali naman kayo. Oo, ikaw ate. Sige, si ate. Parang wala. Ngayon lang siya nag-iisip. Okay lang pala may ayaw. Siyempre po ma'am yung si Ma'am Christy Rubio. Sige, Siya po yung- Pagpagamit po ng microphone. Siyempre ma'am si Ma'am Christy Rubio. Siya po yung Miss Leadership ng aming grupo. Miss Leadership. May award. Yes. Siya po ma'am, siya po yung nakikita po namin na kung paano po siya nagtuturo sa amin mula maliit hanggang malaki. Iyo. Hanggang sa tinuturo sa amin yung pararamit namin, yung aming pagkikilos sa grupo, hanggang sa nakikita po talaga namin yung doon talaga kami pupunta sa pagbabago. So, I assume ganyan maraming si Christine. Oh, tama ba? Gusto ganyan yung mga parmahan ni Christine. Oh, thank you. Nakita nyo na, yung mga ini-idolo ninyo, yun yung mga ginagaya. So, napakalaki ng role nating mga uplines sa grupo natin. Pero imagine po ninyo, kung hindi maganda ang ipinapakita mo sa mga leaders mo, ano ang gagayahin nila? Siyempre, hindi rin maganda. Halimbawa,
reklamo. Kaya huwag kayo magtaka, yung buong grupo nyo, reklamador. Tama? Kasi yun yung inaano mo sa kanila, ini-inject mo sa kanila. Every time na may meeting kayo, may trainings kayo, di ba? Lumalabas yung ikaw eh. Nagkakaintindihan? So yun yung ibinomod mo sa bawat leader mo. Kaya kung ano ka, yun yung lumilitaw sa mga alaga mo. Tama ba, Michelle? Ayan. Nagkakaintindihan? So napakalaki, very critical yung role natin mga uplines sa grupo natin. Kaya dapat simulan natin ng tama. Bilang mga negosyante, dapat ipakita natin na mga negosyante tayo. Utang negosyante, usapang negosyante, kilos negosyante. Katulad nga lang sabi ni ate, ultimo pananamit, dapat tinuturin. Totoo yun. Yung mga sinasabi sa mga tao, di ba? O, di ba, sabi natin, gusto natin yumaman. Ngayon pa lang dapat, pinapractice na natin. Paano ba mabigis ang mayayaman? Paano ba magsalita ang mga negosyante? Siyempre, hindi mga pangit yung mga salita na lumalabas sa bibig natin. Nagkakaintindihan? Ayan. So, para magawa din natin yun, siyempre, dapat alam mo yun. Okay? At para malaman mo yun, yun ay nakukuha na tututunan din natin sa ating mga uplines. Nagkakaintindihan? Ayan. So, how to create leaders under your team. Ayan. But, if you don't have leaders yet sa team mo, di ba marami din, sino dito yung, sige, para magkaalaman, sino po yung wala pang downline kahit isa? Huwag po kayong mahiya. Ayan. Sino pa? Sino pa yung siyempre pag bago, natural, wala pa. Ayan. Okay. Sino pa? Okay po. Thank you for being honest. Ayan. Okay. So, wala pa kayong downline, diba? So, ayan. The first leader should be dapat sino? Tayo muna. Magpaka-leader muna kayo. Di ba minsan pag inukumusta natin, ay, di ba kung ginagawa niyo to? Ginagawa niyo bang mangumusta sa mga leaders ninyo? Uy, kumusta ka na, partner? Eto, upline. Medyo wala pa akong makuhang agila. Yan. Di ba karaniwan yan yung mga sagot? If ever ganun yung situation, ikaw muna yung magpaka-agila. O mag-attend ka, mag-aral ka na mag-aral para pag nadagdag ng grupo sa team mo, kaya mo nang i-handle. Minsan kasi, pinaprepare tayo sa big responsibility. Minsan kasi, halimbawa, sample na natin. Ikaw ba, sir, kaya mo naman mag-handle ng 1,000 active na leader? Bibigyan kita ng 1,000 tao ngayon. Question, kaya mo namang hawakan 1,000 active? Yes or no lang? Pwede pong maging honest. Sa akin, no. No, thank you for being honest. Kaya hindi pa binibigay sa atin. Yes! Okay? Inire-ready tayo sa malaking responsibility. Uulitin ko sa inyo, ang malaking cheque, malaki ang responsibilidad niyan. Okay? Ako, sabi natin, nag-average ako 500,000 kada buwan. Ang tao ko sa paper, nasa 500,000 or 500,000. Sabihin na natin, 10% na lang yung active. 10% ng 500,000 is ilan? Wala na math. Nawala na yung math sa vocabulary natin. Ilan ang 10% ng 500,000? Nasira na sa math. Ilan? 50,000. Okay, ipagpalagay na. Okay, sabihin na natin na 50,000. Sa 10% ng 50,000, ilan ulit yun? 5,000. Araw-araw, katransaksyon mo yun. May kanya-kanya, iba-ibang concern. Pag hindi mo kaya i-handle yun, guguho ang grupo. Magpo-collapse ang team. Kaya i-ready tayo doon unti-unti. Baka kaya hanggang ngayon hindi pa ibinibigay sa'yo yung malaking team na yun dahil hindi ka pa ready. Totoo ha? Kaya dapat, kaya ka nag-aaral ngayon, i-congratulate mo sarili mo. Congratulate mo nga sarili ninyo. Sumagot ba? Sumagot ba yung sarili nyo? Ano sabi? Oo. Congratulate sa sarili nyo. Bakit? You're one step ahead sa ibang tao na wala dito ngayong araw na to. Yung mga dealer na ngayon, nandun na sa bahay.
Tama! Kaya congratulate nyo lagi sa inyo. I-acknowledge nyo rin ang mga effort nyo. Oo, dapat din. Sumasagot ba? Nakakatuwa naman. Ayan. Ikaw muna magpaka-leader. Mag-initiate ka. Mag-aral ka. Mag-offer ka kay Apple. Magpa-mentor ka. Magpa-coach ka. Ayun. Nagkakaintindihan. To create leaders, you must be a leader first. Lead by example. Sample, mga leaders nyo, di ba? Minsan kaya hindi tayo pinapakinggan, gani rin. Kaya hindi nakikinig sa'yo yung leader mo dahil yung iniuutos ko sa kanila, yung sinasabi mo, yung pinapagawa mo, hindi nila nakikita ang ginagawa mo. Tama? Ay, partner, mag-flyers ka. Tapos nakaupo ka lang sa bahay, tikwatro. Ay, paano mag-training ka doon? Hindi nakikipag-inuman sa tropa mo. Diba? Sabayan mo yung leader mo na nagtitraining. Upuan mo din dyan. Para maramdaman nila yung sincerity mo as upline, as leader. Si upline niya o top earner na nagtitraining ka. By doing that, yung respect sa'yo, magigain mo yun. Kaya po marami hindi nakikinig sa atin. Kasi na hindi nila nakikita na ginagawa mo yung ipinapagawa mo sa kanila. Lead by example. Pag sinabi mo, huy, humataw ka rin. Ipakita mo na ikaw mismo kaya mong gawin yung iniuutos mo. Nagkakaintindihan? Pagawa ka ng pagawa, ikaw nga wala kang check-in. Paano makikinig sa'yo? 10 taon ka na, hindi ka pa nakakapagpakita ng resulta sa downline mo. Paano ka pakikinggan yan? Nagkakaintindihan po ba tayo? O yan, lead by example. Why is it important to develop a leadership within you first? Siyempre, the more you grow as a leader, the more you will attract better future leaders into your organization. Sinong leader? Halimbawa, may nakiyag isang agila. Isang agila na pipili ng leader sa room na to. Sa palagay nyo, sino kaya yung pipiliin? Natural, yung kapwa niya agila. Nakukuha? Kung ikaw ay nag-i-invite ka ng magagaling, ikaw hindi ka marunong mag-BTM, hindi ka marunong magpaliwanag ng product, tingin mo makukuha mo yung magagaling? No. Siyempre, bakit ako sasama sa taong alam ko na hindi ako matutulungan? Ilagay niyo siyempre din minsan yung sarili niyo dun sa mga prospect ninyo. Diba? Bakit kaya hindi sumali si ate? Bakit kaya hindi sumali si sir sa akin? Siguro hindi ako leader material. Siguro kulang pa ako. Kasi nalalahanin po niyo, marami tayong kalaban ha. Okay? I mean, dito lang sa First Vita Plus, di ba magkaka-cross lines kayo? Kahit nga sa buong Knights of the Champion team ko hindi naman lahat ng leaders ko magkakagrupo. At tulad nyo, iba yung lead nyo, iba yung kila Sir Aris, iba yung kila, basta iba kila, ito Christian, iba din yung kila June. O diba, iba din yung grupo nila Rich. Diba, iba din yung grupo ni Early. So magkaka-cross line. Ibig ko lang ipunto, bawat isa, pag hindi mo kagrupo, kakumpetensya natin yan. Ibig sabihin, kung ako prospect, may karapatan naman akong mamili, di mo ba? May karapatan akong mamili ng outline. Kaya minsan, huwag kang masaktan, bakit hindi ka pinipili ng downline? Kasi baka hindi niya nakikita na matutulungan mo siya. Karapatan niya mamili ganon. Paano kung di ba kayo nagalong sa kanya? Yung isa araw-araw nagte-text consistent. Yung isa may parigalo pa. O yung isa may pa-service pa. Yung isa gigil na gigil. Yung isa parang antok-antok lang, huwag lang hindi. Yung isa hindi nag-follow up. Siyempre, pipiliin niyo yung alam niya na seryoso, porsigido, kumilit sa ginagawa ng negosyo dito sa First Vita Plus. Kahit naman siguro kayo nga pag nakakakilala ka ng mga crossline. Diba? Minsan na, hindi naman din tama to, pero nangyayari yan. Pag nakakita ka ng potensyal na alam mo makakatulong sa'yo, di ba napapaisip ka, sana sa'yo na lang ako? Di ba? Nangyayari yan. Kasi nga alam mo na parang hindi ka matulungan nung taong pinili mo. Nagkakaintindihan? Huwag niyo nang hintayin na umabot sa ganon. Naiiwanan ka ng downline mo dahil alam niya na hindi ka magaling na leader. Halinaw? Huwag niyo nang hintayin sa ganong pagkakataon ha.
So yung mga leaders ko, syempre pag ginaya ko yun, gagawin ko gustuhin nila. Gusto ko maging katulad ni Apen Shirley. Gusto ko maging katulad ni Apen Alice. Gusto ko maging katulad ni Apen Rudy. Kasi nga alam nila, may resulta itong mga tao na to. Diba? Meron ba kayong narinig? Gusto ko maging katulad ni ano? Sino ba yun? Yung walang cheque? May narinig ba kayong gano'n? Wala. Bakit ako sasama sa taong hindi na kayang tulungan yung sarili niya? Hindi siya nag-grow. 10 taon na dito, ni isang tricycle hanggang ngayon walang mabili. Bakit kayo sasama doon? Dahil may samahan kayo? Dahil may relasyon kayo? Diba? Hindi. Dahil alam mo na pwedeng makatulong sa'yo yung tao na gusto mong makasama. Nagkakaintindihan ko. And how to develop the leadership in you. Number 1, you must want it. Kailangan gustuhin mo. Iba yung gusto eh. Gustuhin mo. Kailangan yung talagang mas malalim sa gustuhin. Gustuhin mo talaga. Okay? Kailangan yung parang whatever it takes. Okay? Many leaders want to be leaders, but not everyone are willing to commit and sacrifice. Sino gusto mo yumaman? Sino gusto magpakahirap? Sino babawasan? Sino gusto magpuyat araw-araw? Sino gusto magutom? Sino gusto mapahiya? O, tingnan nyo, hindi lahat nagtataas ng kamay. Eh, kasali yun eh. Kasali po yun. Na-experience nyo na bang matulog sa gasolinahan? Na-experience nyo na bang hindi kumain, hindi dahil wala kang pambili, kundi dahil wala kang oras para kumain? Sa dami ng kausap? Na-experience nyo na ba na umiiyak yung nanay mo, tumatawag sa telepono dahil ilang araw ka nang hindi nakikita? Na-experience nyo na ba mag-travel sa Mindanao na wala kang kakilala? Na-experience nyo na ba pumalan na sasakyan na hindi mo kakilala dahil kailangan mo makauwi sa pupuntahan mo? Na-experience nyo na ba yung mga yun? O see, wala pang masyadong sacrifices. Nagkakaintindihan. Parang hinihingal na ako. Oo, okay na ba kayo? Ako tanongin niyo naman kung okay ba ako. Okay na okay. Ako pa ba? Grabe na to. Woo! Ayan. Sino ulit gusto yumaman? Siyempre, lagi pag ginatanong, 100% eh, okay? Gusto lahat yumaman, pero lahat gusto maging millionaire, pero hindi lahat committed na magsakripisyo. Ayan, dahil yung iba, ano mga tinataylan, busy ako. Walang bantay yung tindahan. Walang mag-aalaga ng anak ko. Eh, ilan taon yung anak mo na pwedeng walang tagapag-alaga para maiwan mo? Kung 7 years old yan, hintayin mo mag-15. So after 7 years, bago ka hataw. Diba? Laging dahilan yun eh. Wala po mag-alaga ng anak ko, wala po magbabayad ng beral ko, wala po magbantay sa nanay ko, wala mag-alaga ng baboy namin. Lahat ng dahilan, lumabas na. Busy ako sa school. May other business ako. O, yung mga bata, may date ako. Patay na. Diba? Ang daming excuses. Pero gusto? Ulitin ko. Hindi mo pwedeng gusto mo lang. Dapat meron kang mga sacrifices. Nagkakaintindihan mo ba? Puro kayo yes kayo. Pag-after nito, pareho ulit na sinabi bukas. Ang dapat, after the training, analyze. Teka, kaya pala ko pinumita kasi ganito ginagawa ko. Oh, nandiyan ka nung Friday, 6:90. Nung isang linggo, 6:90. Sa Friday nila, 6:90 ulit. Kung dapat, every after training na inaatinan nyo, may nababago sa resulta mo. Hindi mo pwede pare-pareho. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Kung walang mababago after ng mga trainings na inaatinan mo, nagsasayang ka lang ng oras. Pasensya na, nakakalimutan ako eh. Oo. Nagkakaintindihan. Gusto ko kasi makita niyo yung difference ng resulta ng humahataw at nag-aabang lang. Marami dito talaga lahat. Everyday, hindi mananawag sa amin. Gusto ko yumaman, gusto ko magbago buhay. Pero walang ginagawa yung iba.
Hindi mo pwede yun. Kailangan babaguhin mo talaga yung dating ikaw. Yung dating ikaw na hindi nakikipag-usap sa ibang tao dahil mahihayin ka. Hindi ka na lang nandito hanggang hindi mo tinatagal yung pagiging mahihayin mo. Kailangan mo tanggalin na. Paano? Ngayon pa lang, simulan mo na kumangusap ng paisa-isa. Sa susunod na linggo, padala-dalawa. Sa susunod na buwan, palima-lima na yan. O, ikatupad, makapal na ang mukha mo niya. Eh, ano kung walang sumali? At least na-conquer mo yung pagiging mahihayin mo. Tama? Tama ba, sir? Sir kasi mahihayin. Hiniyan ako. Nagkakaintindihan po ba? Ako yung magigigil, ba't gano'n? Dapat may... Ha? Hindi kasi ako ay ano... Ako kasi, okay, listen to me. Ay, this year. Okay pa ba kayo? Ako po kasi, masarap yung buhay ko ngayon. Hindi ko kayo iniinggit. Pero pwede na rin, iniinggit ko pala kayo. Okay, hindi ako nagyayabang. Iniinggit ko kayo. Para gustuhin mo din yung buhay na meron kami. Okay? Pero, kailangan gayahin nyo rin yung ang mga ginagawa ng mga kumikita ng maganda dito. Ano ba ginagawa? Araw-araw hataw. Araw-araw training. O, copy-copy lang ang hataw. Hindi namimili ng panahon. Hindi mainit. Eh, saan mo ba hindi mainit ngayon? Tama. Di ba? Yes. After sa Hong Kong, dito ka mag-hostel. O after ng tag-init, tag-ulan naman, iba hindi rin nalabas pag tag-ulan. Kasi nabaha daw, naulan. Eh, dalawa lang naman ang klima natin din eh. Tama. Tag-init lang at tag-ulan. Tama ba? O anong panahon ba? Gusto nag-aabang pa kayo ng winter? Kailan pa kayo hataw? Walang winter sa Pilipinas. Wag winter dito. Kay Dijihan! O dapat, ayan, empower yourself. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo na i-motivate yung sarili nyo? Kaya nyo i-motivate yung sarili nyo? Sir, okay ka lang ba dyan? Parang lalim. Kung parang nakakabutas yung tingin mo, butas na yung floor dyan. Grabe yung titig ni Sir dun sa sarili. Ayan. Paano nyo i-empower ang sarili ninyo? Anyone? Ate, paano mo binabaliw yung sarili mo? Ay, wala ka. Lagi ko po iniisip yung biggest why ko sa first Vita Plus, kung bakit ko po ginagawa yung Vita Plus, yung family ko po. Yun po, yun po yung empower ko din sa So pag naisip mo yung pamilya mo, parang ginaganahan ka. Yes. Ayan. Ikaw ate, paano mo na-empower yung sarili mo? Iniisip ko lang, ma'am, na kung ano yung patutunguhan ko dito kay First Vita Plus. Gusto ko yun. Ano po magiging future ko, ma'am? At alam ko po na kung ano yung nakuha mo, ma'am, makukuha ko rin. Gusto ko yun. Alam mo, kinikilig ako pagka ganyan. Yung halimbawa gusto ko ng kotse, ng bagong kotse, ini-imagine ko na dinadrive ko yun. O kinikilig ako pag ini-imagine ko yun. Dapat ganun. Dapat nakikita nyo, ano ba yung resulta ng isinasakripisyo nyo ngayon. Dapat excited ka dun sa future. Yung future nitong ginagawa mo ngayon, itong sakripisyo mo, itong pagtitiis mo, dapat nakikita nyo yun. Lahat ba nakakakita ng gano'n? Hindi na. Kung totoo nakikita nyo yung future nyo, dapat di ka titig na duda, wala ka. Totoo yun. Kasi kung nagdududa ka, hindi totoo, naniniwala ka, nakita mo magkakabahay ka, magkakakotse ka, makakapag-around the world ka, madadala mo sa Disneyland yung family mo. I don't think na posible yun. Kasi dapat naka-align yung katawan mo dun eh. Diba? So dapat excited ka. Kwento ko lang sa inyo si Ma'am Nancy Bondo. Si Ma'am Nancy, nung nakatira siya sa unang bahay niya sa Greenwoods, tapos nagpapagawa siya yung 22 million na bahay niya, yung present bahay niya ngayon. Si Ma'am Nancy, nung lilipat na sa bahay niya na worth 22 million, hindi na siya excited. Tanong niyo kung bakit? Kasi nakita na niya yun 5 years ago.
yung excitement, yung parang sinabi mo. Na-excite na siya 5 years ago. Hindi na nung actual na lumipat. Kasi alam niya sa sarili niya, lilipat ako sa mansyon na yan 5 years from now. Kaya nung actual na lumipat siya dun sa bahay na yun, hindi na yun yung excitement. Yung excitement nandun sa 5 years ago. Dapat ganun yung feelings natin dito sa First Ride. Bakit kailangan ganun? Anong kahalagahan nun? Yun kasi yung magdadrive sa'yo pag inaanto ka, hey! Yung pangarap ko. Yung pag tinatamad-tamad ka, hey! Yung bahay ko. Yung pag ayaw mo lumabas na, hey! Teka lang, yung kotse ko. Ano ko maaabot yun? Kung ako'y matutulog, kung ako ay tatamad-tamad, kung ako hindi lalabas ng bahay, kung hindi ako magpapaka-leader, kung hindi ako kahanap ng mga leader, kapartner sa negosyo, wala po lahat yun. Naku po, kaya gusto ko ate yung linya mo, na e-excite ka everyday, kasi nakikita mo na magkakatagumpay ka sa First Ride na class. Walang katulad-tulad eh. Walang kagatul-gatul nung binigkas na yun eh. Ramdam ko yung passion na doon sa sinabi niya. Ramdam ko na nakita niya talaga yung sarili niya doon sa vision niya na yun. Diba? Yun yung walang duda. Yun yung naniniwala ako na magpupursige talaga siya na mabutin dahil nakita na niya yung sarili niya sa situation na yun. Dapat meron tayong urge na gano'n. Okay? And, ayan, be an empty cup. Yan. Dapat hindi yung parang ang galing mo na, halimbawa, dati ka, manager ka sa pinagtatrabahuhan mo, or supervisor ka, or ikaw yung CEO ng dati mong kumpanya. Kaya pagdating mo dito, hindi ka na nakikinig sa tangling mo na walang pinag-aralan. Diba? Nakukuha. Sabi nga nung isang idol ko, pag ako magpapagawa ng bahay, saan ka makikinig? Architect. Natural. Kapag ako may sakit, saan ako lalapit? Sa doktor. Pero sa MLM business, kanino ka dapat lumapit? Sa upline or sa mga may resulta. Nakukuha po ba? Kasi totally different itong ginagalawan natin sa mundo natin sa labas. Kahit manager ka doon, hindi mag-a-apply yung pagiging manager mo dito dahil iba ang turo doon, iba ang turo dito. Nagkakaintindihan. Sa kultura pa lang, iba yung kultura natin dito. Mga buang-buang nga tayo eh. May mga power club pa nga tayong nalalaman eh. Diba? So, dapat hindi nyo rin kinahihiya yung mga kultura natin ganyan dito ha? Oo, yung iba baka hanggang ngayon hindi pa adopted yung mga baliwan na ganyan. So, dapat i-embrace natin lahat yung kultura, yung sistema na kalakaran dito sa loob ng First Vita Plus. Nagkakaintindihan? Attend the masterclass. Ako, I believe, yung mga major groups dito, may kanya-kanyang level up training sa grupo nila. Tama ba mga uplines? Ayun. Attendan nyo yun. Okay? Dapat talaga, meron kayong mga level up trainings, hindi lang yung NDO, 10 beses mo nang inatinan, master mo na para mag-fill up ng form. O mag-level up naman po tayo. Master mo na ang activation, master mo na ang prospecting. O, mag-invite naman. I-master naman natin ang invitation. Master naman natin ang closing. Ayun, nagkakaintindihan? Baka puro prospect lang. Prospect. O, tapos pagtatawagan na, dinadaga na yung dibdib. Ay, huwag na yung sinagot, patay. O, wala na. O, natakot na dun sa prospect, hindi na tinuloy. Ay, hindi mayaman na pala to, huwag na lang alokin to. O, ginudge mo pa siya. Diba? Nagkakaintindihan ba? Work hard at developing your own talent and character as part of training yourself. Ako naniniwala ako may kanya-kanya tayong galing. Hindi tayo pare-pareho ng galawan, hindi tayo pare-pareho ng pinagalingan, pero naniniwala ko bawat isa sa room na to may kanya-kanyang galing. Maaaring iba baka hindi pa lang na-discover. Pero naniniwala ko meron ka. Ako nga dati mahiyain, tapos naging speaker pa ako ng kumpanya. Di ba ang weird? Sobrang mahiyain ko ng araw. Ay, ito pinangarap, naging speaker. Pinapangarap ko dati, may hawak akong mikropono, frustrated singer kasi ko. Akala ko kumakanta ako katulad ni Sir Aris.
O si Sir Alice kasi, singer po yan. Kung hindi nyo na itatanong, napakagaling po kumanta yan. Oo. Napakagaling po singer talaga yan. Ako, invite niyo po sa mga event yan. Singer talaga siya. Ang galing po nun. Okay? So, yun lang. Parang nagtaka talaga ako. Sabi ko kay Ma'am Doyi, Ma'am Doyi, bakit mo ako kinuhang speaker? Eh, nung araw, hindi naman talaga ako magaling mag-talk. Alam niyo sagot ni Ma'am Doyi? Tanong niyo ano? Sabi niya, Rico, alam mo ba, Shirley, may nakita ako sa'yo na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Wow, sabi ko, taray. Ano pala si Ma'am? May sidekick. Anyway, yun lang. Kaya ako naniniwala ko, bawat isa, meron tayong mga strength. Meron tayong kakayanan. May kalakasan tayo. Baka hindi pa lang na-discover ng iba. Kaya dapat lagi tayo nag-explore. Try nang try. Explore. 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 Pag hindi effective, edi try again. Pag hindi effective, try again. Pag hindi effective, try ulit ng iba. Ganun dapat lagi. Nakukuha? Try nang try hanggang sa ma-discover natin. Malay mo, magaling ka pala sa closing. Malay mo, magaling ka pala sa inviting. Malay mo, magaling ka pala as a speaker. Diba? Malay mo, magaling ka pala as trainer. Oh, diba? Nagkakaintindihan ba? Yes! Okay, are we learning so far? Yes! Okay. Empower yourself. Ayan, paano? Develop your own passion for excellence. Ayan. Importante rin kasi na ini-enjoy din natin kasi yung ginagawa natin. Nag-i-enjoy ba kayo dito? To be honest, sa first private class. Ano yung na-enjoy nyo dito sa ganitong sistema? Baliwan, palakpakan, natutuwa pag may cheque, buang-buangan. Ano yung ini-enjoy nyo dito? Saan kayo masayang part sa ginagawa natin dito? Yes, girlie. Ano po, masaya po kapag negative na negative yung kausap ko. Tapos pag kinausap ko namin, positive po siya. Nakakaroon ng pag-asa sa buhay. Oh, sarap naman nun. Negative yung kausap, tapos napaliwanagan mo ng maayos, tapos nag-positive, tuwang-tuwa ka doon. Siyempre may another buhay ka na naman na mababago. Diba? Ang sarap lang. Ikaw, June, ano yung kinatutuwa mo dito sa pinagagagawa natin dito? Ako gusto ko yung ako dumadaldal ng ganito. Nag-e-enjoy ako ng bongga talaga sa pagdaldal-daldal. So imagine mo na lang, talaga hindi ako tumitingin na wala akong nakakausap talaga sa isang araw kasi magkakasakit talaga ako. Oo, imagine mo kung sa talk ng baita yun. Araw-araw, ganito yung gagawin mo, diba? Ikaw, ano yung kinututuwa mo dito sa First Vita Class? Masarap ma'am nakagawa po kasi po yung mga tao na sarado po yung isip pa rin sa produkto. Pag hindi niya na first Vita Class po, may chance po na bumalik sila sa rata. So may extend yung buhay. So fulfilled ka doon na may natulungan ka sa kalusugan. Yun, sarap naman doon. Thank you Sir June. Ikaw ate, anong kinatuto sa'yo ko nakatingin? Ito naman titingin pa sa likod eh. Anong kinatutuwa mo? Yung mga nawawalan ko ng pag-asa, lalo na po sa mga may sakit. Kasi marami din po ako na-encounter na may sakit. Sinasabihan po sila ng doktor na nasa pag-asa. Pero dahil po sa Panginoon at sa pag-inom po ng First Vita Plus, gumaling po sila. Wow! Thank you! Ay, grabe. Ayun. So, empower yourself. Take an interest in the good things in life, reading, motivational. Sino mga book lovers dito? May konti lang, pareho tayo. Pero ako mas on audio ko yan. Diyan ako medyo nagkukuha sa YouTube. Yan, nakakatulong din sa atin, ma-empower natin yung sarili natin dyan. Or manood ng mga inspirational movies. Yun. Yung bang mga movies na makakatulong din sa ginagawa nating negosyo. Ano pa? Choose a positive environment. Ayan, gusto ko to. Surround yourself with people who think like you. Ayan, and those who have the same vision and purpose in life. Ito lagi kong bilin sa mga lagi kong nakakasama. Kung ang lagi mong kabady-body dito sa First Vita Plus, 2 years ago, 3 years ago, pareho ng cheque mo na 690, 690, 690, maglayo muna kayo. Promise!
araw-araw, walang result. Ano napupulot mo daw? Hindi wala, maghiwalay muna kayo. Yes. Promise. Hindi ko sinabing awayin, ha? Hiwalay lang muna ng hataw. Magdidikit muna kayo doon sa nag-1-8, at least 2 pares na. O, tapos kung makadikit doon sa 1-8, o doon naman sa tatlong pares linggo-linggo. O, susunod na linggo, tumikit ka naman sa nag-5,000. Sumunod na linggo, tumikit ka naman sa nag-10,000. Sumunod na buwan, tumikit ka naman sa nag-50,000. Ewan ko na lang kung hindi mabago ang resulta mo. Eh kung ang araw-araw, katropa mo, kachismisan mo, katabi mo, kalang-kalang kasama mo sa training, pareho kayo ng resulta, 690, 690, 690, ay, no wonder, ba't kayo magkakatropa? O maghiwa-hiwalay muna, dikit-dikit din sa mga may malalaking resulta. Boom! Totoo yun, promise. Bakit? Yung way of thinking yun lang yung naaabot eh. Maaring negative, I don't know, hindi ko alam. Maaring kulang din yung kaalaman. Maaring kulang sa training. Maaring may galit din sa upline ng katropa mo. Kaya ikaw nahawa ka na din, galit ka na rin sa upline mo. Alay, patay. O, isa na kayong grupo na galit sa upline. Diba? Nangyayari ba talaga yan? Layo din pag may time. Magdidikit kayo sa mga may resulta. O, kahit hindi nyo kagrupo, magtanong-tanong kayo dyan. Ang dami naman eh. Diba? O, laliwan nyo muna yung mga walang result. Ha? Okay? Follow the money-making activities. Yung pangatlo. Alam nyo kung ano yung money-making activities? O, from the word money-making. Ito yung gumagawa ng pera. Nandito ang pera. Nandito yung pagyaman. Nandito yung pagkuha ng pangarap. Ano yun? Number 1. Build contact list. Basic. Babalik kami dyan. Yes. In fact, hindi dapat tumitigil yan. Dapat tuloy-tuloy yan. Paulit-ulit. Ako nga po, 22 years na prospect pa. Bakit? Nandiyan yung business eh. O, title pa lang, money-making. 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 Ito yung gumagawa ng pera. Una, mga prospect. Non-stop po yan. And then, ayan, build contact list pala, and then prospect. Hindi agad yung banat mo na kinumusta mo, uy, narinig mo na ba si Baita? Huwag muna gano'n. Mag-build muna ba? Mag-build muna ng mga lista, ng mga prospect. Getting to know muna, paramdam ka muna kasi baka after 10 years, hindi ka naman nangumusta. Out of the blue, inalok mo ng Baita, o i-unfriend ka yan. Unti-unti lang ba? Jutay-jutay lang, okay? Huwag masyadong biglaan. Nasa-shock ang iba pag ganyan ang diskarte natin sa prospecting. Okay, number 2, prospecting. After beginning a relationship with your 5 contacts, make sure na prospect them. At huwag niyong i-judge yung mga prospect ninyo. Sometimes, marami sa atin nag-judge. So, paano? Ay, mayaman na si ate, hindi nasasali yan, hindi nakakarir yan. Ako, I suggest, alukin mo yung may pera. Lalo kapag bago ka. Why? Tanong niyo bakit? Kasi, sigurado may pabayad dyan eh. Pag inalok mo, hindi ka tatalihan. Kung yan ang kauna-unahan mong prospect, at least hindi ka buta. Nakukuha? At least yung unang alok mo, positive. Diba? Hindi man kumarir yan, at least nagka-check ka. May first check ka na tinatawag. Pang-bring-in ba? Nagkaintindihan? O, yung iba kasi bago. Ang inuna, bawal sa utang, may prospect. O kung muna-unahin, yung siguro walang pambili yun. Bawal nga sa utang eh. Nagkakaintindihan? Yung inalok mo, una, hindi, walang pambili ng pagkain sa bahay nila. Naputulan ng kuryente. Hindi, baita ka para may pambayad ka ng kuryente. Hindi nga makabili ng pangkain. Inuna mo pa siya. Natural tatanggihan ka. Nakuha? Unahin niyo muna yung mga positive. Unahin niyo muna yung alam mo na kaya, yung may potensyal. Hindi man kumalit na katulad natin, at least positive ang nasimulan. Nakuha? Yung iba kasi pinakamahirap yung pinapili. Hindi ko sinabing huwag alukin yung mga walang-wala. Huwag mo lang unahin. Para yung buwan na mano mo, maganda-ganda naman. Nagkaintindihan? O, after ng prospecting, syempre, i-invite mo na.
master naman na natin yan. Nag-i-invite tayo sa mga, ito, sa country, sa mga sineset na mga road tour, na mga outlines ninyo, etc., etc. At least 5 people, araw-araw. Sino yung nakakagawa niyan? Sige nga. Sino nakakagawa ng 5 tao kada araw na nag-invite? O, tingnan nyo na, tapos gusto nyo yumaman. Boom! Wala! Kahit isa? Oh my God! Seryoso ba to? 4! 3! Tapos yung kami, yung para makita naman nila. 2! 1! Wala! Wala, seryoso ba to? Hindi kayo nag-i-invite everyday? Uy, kausapin niyo po ako. Nai-indyan? Okay. Hindi sinisipot. Pero nag-i-invite naman. Ilan ba in-invite mo? Dapat 5 daw everyday. Para kung ma-indyan lang yung 3, may 2 kang extra. Tama? Uy! Kung hindi nyo nagagawa to, may problema talaga tayo. Anong title? Anong title? Anong title? Sunod yung pera. Money making. Money making. Nandito po yung pera. Wala po sa pagbebenta ng langis. Yung pagbebenta ng langis, pamasahe yun. Pwede, pagkain, pang siopaw. Ilang langis ang ibebenta mo sa isang araw para maka-15 ka isang araw. Hindi ko sinabi na mali ang mag-direct selling. Wala nga sa money making activities yung direct selling, o? Tsaka habang buhay, ilang langis ang ibebenta mo habang buhay. Diba direct selling lang yun? Walang duplication sa pagbebenta ng langis. Tama? Yung iba nag-enjoy sa pagbebenta ng langis, may order mo 50 langis. Pero ikaw lang din yun, ikaw lang gumagalaw doon, ikaw lang din ang may komisyon at hindi natuduplicate yun. Para ka lang din tindahan nun. Bili ngayon, ayan, bili ngayon may komisyon. Bili ngayon may komisyon. Nakukuha? Pero eto, nandito talaga po ang negosyo natin. And then syempre, after mo invite, presentation. Okay? May kinahabi to present at least 5 tao kada araw. After yan, follow up. Okay? Hindi yung after mo mag-talk, natakot ka na mag-follow up, nahiya ka na. Hindi ka na nagparamdam. And then close the deal. Paano ba kayo mag-close? May kausap pa ba ako? Naantok na ba kayo? Close the deal. Close the deal. Dapat pagka-prospect ninyo, pagka-present ninyo, hihingiin niyo yung commitment. Kailan ba kita babalikan? At pag sinabing sa isang linggo kami may 7 araw. May Lunes, Martes hanggang Linggo. Saan ba doon? Midweek. Yung midweek Miyerkules. Sa Miyerkules, sige. Anong oras ba ako sa Miyerkules? Umaga, tanghali, hapon. Mga hapon. Yung hapon nga mo, mula una hanggang alas 6. Anong oras pa doon? Mga alas 3. Sige. Sa Miyerkules, next week, pupuntahan kita alas 3 ng hapon. Dapat ganun. Para wala nang tanggihan. Sige, mga next month, wala na, pumayag ka na. Sige, next month. Next month, nagkalim ka lang. Ilan ba yung next month? 30 days yun, oy. Kailan kaya next month? May 1, May 2, May 3, May 4, May 5, May 6, May 30. Dahil hindi mo binigay yung specific, wala na. Next month, nakita kayo, next month na lang ulit, June. 30 days ulit yun lang. Patay na, hanggang sa nakalimutan na. Nireject ka na, wala na. Nagkaintindihan? Importante ang closing. Okay? And then self-development, spend at least 60 minutes a day on improving your skills. Ewan ko kung ginagawa nyo to, kasi ako ginagawa ko to sa sasakyan. Nagpa-practice ako lagi, great morning! Great morning, yung tono, yung paano mag-talk, pinapractice ko po yan. Oo, tapos yung mga kwento na i-share ko, pinapractice ko yan. Every time na mag-guest ako sa mga sizzle, sa ibang mga talk, pinapractice ko po yung mga linyahan. Ginagawa niyo rin ba yan?
Mga 5 lang yung gumagawa. So yung 395, hindi. Okay? So talk to your team. Ayan, talk to your team. Kung may team na kayo, talk to 5 people daily in your team. Your dealers, upline, downline, and your leader. Kumustahin nyo? Alam niyo po, number 1 requirement sa multi-level marketing business is communication. Yes. Number 1 requirement yan. Kaya kung may mga upline na matagal mag-reply, yung itinext mo na umaga nag-reply the following day, huwag ka mag-expect na bibilis ang takbo ng grupo mo yan. Lalo kayo ng mga tao mainipin, mabusitin, madaling mabuisit. Mabusitin nga ang tawag ito. Oo. So, communication is number 1 requirement po sa negosyo natin. Tandaan yan. So, dapat constant ang communication natin sa upline. Kumustahin yung mga upline nyo paminsan-minsan? Ang mga upline tao din naman. Naghihintay din ng mga kumusta, hi, hello yan. Ako din. Oo, nag-aabang lang din ako, mga hi, hello siya. Kasali pala ako. Tapos siyempre, gano'n din yung mga, siyempre tayo kasi tao. Tao ba kayo? Yes! Lahat tayo gusto natin maramdaman na special tayo, right? Tama. O kung ikaw feeling mo special ka sa upline mo, sa downline mo, malaki impact nun sa bawat individual. Yes. Yung mga kumusta ka, minsan nga may nakakachat ako, kahit hindi ko kilala, nare-replyan ko. Tapos after ko replyan, alam mo sinasabi, hala, grabe naman si Ma'am Shirley. Oo, nagre-reply pa sa mga katulad ko na bago, na hindi naman ako kakilala, na hindi naman ako talagang nakakatransaction. Sabi ko, bakit? Good morning ka, di na good morning back lang naman din ako. Oh, malaking impact nun sa kanila. Marami naman nila na special na sila. Ay, lalo na pag kinumusta mo, lalo na pag in-invite mo pang magkape, oh, diba? Kami minsan, ginagawa ko sa mga leaders ko, pagka hindi ko nakikita, madalas, nag-inventory kasi ako ng leaders. Nag-inventory, ibig sabihin, uy, nasa na si ganito? Uy, kumusta na si ganito? Yung mga leaders na alam ko na productive, tapos nawawala sa eksena, yun yung inventory na sinasabi ko. Kumusta na kaya si ganito? Tapos minsan ko kumustahin ko. Yung iba, nag-house visit ako. Halimbawa, lasinggero. Ang alam kong weakness inom. O, dadala ko ng pulutan sa bahay. Ganun po ang ginagawa ko. Yes, kailangan ko kasi makakonect sa kanya. O, pag may dala kang pulutan, bibili ng inumin yun. Makikipagkwentuhan yun. Malalaman mo yung reason, bakit hindi siya active. Doon mo malalaman minsan na may problema pala sa buhay, namatayan pala ng pusa, diba? Iniwan pala ng asawa. So, hindi kasi minsan ibig sabihin, tinanyan ka, ayaw na sa'yo. Alamin muna natin yung dahilan. Okay? Baka hindi na pala kumakain ng maayos dahil wala ng pera. Tapos inaaway mo pa sa text, "Hoy! Sabi siya mag-training ka, wala ka palang kwentang downline." Dinownline mo pa, di ba? So, dapat alamin din natin, nagkakaintindihan? Ang birthday, padala niyo naman kahit maliit na cake lang. O kahit cupcake lang, na may kandila. Maalala niyo lang na birthday niyo pala. Katulad kanina, may nakita lang kasi ako sa Facebook, birthday niya pala. Ayoko siya pinate kasi, wow! Malapit na tayo matapos. Oo. Kaya ako siya pinate kasi lagi ko siya nakikita nagda-like sa mga post ko. So kahit hindi naman kami direktang magkakilala, hindi ko naman siya, actually hindi ko siya kilala. Pero kanina, alam niyo ba, nag-text sa akin yung kapatid. Sabi niya, Ma'am Shirley, center owner to ng Aklan. Sabi niya, si Rose. Ma'am Shirley, tuwang-tuwa si Mon Buendia, sabi niya. Sabi ko, ay, downline mo ba siya? Sabi niya, ay, hindi, kapatid ko yun. Ay, kapatid mo pala. Sorry, huwag ka pareho kayo napilido. Ano? O di sabi niya, sabi ko, tuwang-tuwa. Binati mo raw kasi ng happy birthday. Parang hindi daw niya maintindihan yung saya na yung isang platinum award ng Boyka Plus, babatiin siya. Actually, nung binati mo siya, parang wala lang sa akin. Yung parang standard lang. Yung kung birthday mo, nasa wall ko, dumaan yung mukha mo doon, batiin din ka happy birthday. Eh siya, consistent siya naglalike sa mga post ko. Ang laki pala ng impact mo. So nakakatuwa lang. Imagine ninyo kung hindi tayo suplado-suplada. Mabait tayo
player, yung isang raffle master. Para lang maramdaman ng bawat isa na involved sila sa team mo. May role yung bawat isa. Malinaw? Ayan, may prayer leader pa, di ba? Decor committee. Ayan, program director. Oh, may performer pa. Yung mga mahilig sumayaw at kumanta. My God, overtime na tayo. Participate in the Leadership Development Program. Ayan, yan yung mga provided ng mga outlines ninyo na level up programs. Okay? Leadership Development Program, special leadership session with coaches and mentors. Sino yung mga may regular session with your uplines? Yun nagpapa-mentor, nagpapa-coach. Pag medyo nanghihina, naniligaw, ay talaga Ate Tess, may ganun ka? Tama po yan, tama yan. Huwag tayong magaling-galingan na kaya na natin lahat. Dapat talaga marami akong mentors actually. Marami akong hinihingian ng payo. Ayan, dahil hindi ko pa alam lahat, okay? Okay lang po kayo dyan. Parang may sariling group. Ayan, okay? Initial requirement, syempre, you must want it. Kailangan gustuin mo. Commit sa money-making activity for a month. Ayan, at least, consistent mo gawin sa loob ng isang buwan. Team leader will candidate you to join leadership and the development program. Ayan, okay? Okay? 10 qualities of a great leader. Ayan. Leaders have vision, goals, and plans. Paano yung sinabi ni Ate kanina? Yung passion niya nandoon na nag-enjoy siya every time na nakikita niya yung mangyayari sa kanya. Importante yung vision. Okay? Yun kasi yung maglilid sa'yo na magplano para marating mo yung mga goals mo dito sa First Vita Plus. Kailangan nakikita nyo na dinadrive mo yung dream car mo, binubuksan mo yung gate ng dream house mo, di ba? Kinukuha mo na yung passport ng family mo, then dadalhin mo siya sa Disneyland. Magpa-travel kayo sa Boracay, di ba? Dapat may ganon. Okay, dapat na-visualize nyo yan dahil doon nagsisimula yung plano. Okay, sa mga visions na yan. Okay? Leaders are believers. Are you believers? Then you are a leader. Kasi may naniniwala ka, di ba? Believe first and you will see the result. Not to see is to believe. Di ba may mga nakikilala din tayo na encounter tayo along the way na, ay, pag may check ka na, tsaka ako sasama sa'yo. Ay, pag nakabili ka na ng bahay, at tsaka ako sasama sa'yo. Nung nakabili ka ng bahay, ay, nauna ka na, nahuli na ako. Oh, wala din. Sala sa init, no? Sala sa lamig. Ayan. Believe that it is achievable. It is doable and it is possible yung ginagawa natin dito sa First Vita Plus. Ramdam ko pagod na kayo. Ako din. Pareho lang tayo. Ayan. Leaders are committed to serve. Ayan. Hindi po pwedeng taga-utos ka lang sa mga tao mo. Okay? Diba nung pinasali mo yan, pinangakuan mo yan, tutulungan kita. Tutulungan kita. Payayamanin kita. Nung nag-join nga. Pati si upline, tinamad na. O, nasa yung pangako mo? Diba? So, dapat committed din kayo doon sa binibitiwan ninyong salita. Okay? They are committed to guide, to manage, to train, to motivate, and to inspire. Hindi i-demotivate ang mga tao. Huwag niyong inaaway ang mga downline ninyo. Sino nakaaway ng downline dito? Ha? Wala? Okay po ba kayo? Yes! Sige, fast track na natin. Leaders are mentors and motivators. Ayan. Sige, picture nyo na lang kaya. Mas maganda. Tapos basahin nyo na lang sa bahay. Diba? Leaders are highly motivated. Are you highly motivated? Yes! Ngayon, yung mga itsura nyo na yan, highly motivated yan. Seryoso ba? Yung kahit gutom-gutom na kayo, nandiyan pa rin, nakakinig pa rin. Yung kahit kumakalaw na yung sikura mo, go pa rin. Kung kahit wala yung upline mo,
naman ako doon. Pero huwag kayong matuwa sa 6 months na walang cheque, ha? Hindi masaya yun. Okay? Do the job first before asking your dealers to do the job. Leaders have strong determination to succeed. Dapat talaga. Oo, gagawin ko to hanggat hindi nababago ang buhay ng pamilya ko. Gagawin ko to hanggat hindi ko napapauwi yung tatay ko sa abroad. Gagawin ko to hanggat hindi ko nakukuha yung aking mga pangarap na bahay at sasakyan. Diba? Ayaw niyo ba mag-commit ng ganon? Ayan, whatever it takes. Great leaders are good followers. And, ayan, leaders, syempre, number 1 requirement, great attitude. Alam niyo, ang simpleng paliwanag ko sa attitude, yung iiwanan mo yung dating ikaw. Sino ba yung dating ikaw? Yung dating ikaw na tatamad-tamad, yung dating ikaw na pasaway, yung dating ikaw na hindi nakikinig sa outline, yung sinabi magpula pero sinuot pink. Diba? Yung sabi ni outline, oy, mag-red tayo! Yung iba nakaitim. Diba? Oy, mag-red tayo! Yung iba naka-green. Diba? So, dapat talaga dito, ano tayo? Synchronize. Ayan, ang ganawan. Yes, outline attitude. Okay? May yes, outline attitude ba? Kapag sinabing, oy, partner, umattend ka ng training. Umattend ka ng season sa May 29 with Ma'am Dolly. May season sa May 3 sa grupo ni Ray Avila. Attend kayo. May season sa May 10 grupo ni Aris Castaneto. Umattend kayo. May season sa June 7 sa grupo ni Michael Dorilag. Umattend kayo. Hindi na yes, apply yung sagot nila. Sabi, sino ba yung mga yun? Ayan, anyway, take the actions. Take actions even the outline is not watching. Ayan. In fairness, marami dito yung gumagalaw ng walang outline. Ito, si Girlie, wala nang outline to eh. Pero talaga naman saludo ko sa Team Heart. Oo, kasi kahit wala kayong outline. Oo, tuloy-tuloy lang. Sabi nung iba, bakit wala silang outline? Huwag kayong chismoso-chismoso. Secret yun. Okay? Then they humble down. Dito talaga, pag kumikita ka ng malaki, bago ka bigyan ng malaki resulta, pababaitin ka po talaga dito. Kaya kung may mga masasama pang ugali, yung mga gusto lumaman dyan, ubusin nyo na po. Pababaitin ka talaga dito bago ka bigyan ng millions. Dapat hindi ka mayabang. Okay? Dapat hindi kayo feeling mo, ikaw lang yung magaling. Willing to sacrifice. Willing matuto. Willing magpaturo. Ayan ang mga attitude ng magaling na leader. Ang haba naman. Leaders of trust and respect. Ayan. Ito, importante yan. Trust is the foundation of leadership. Para kasi, pagka sinabi mo, oh, yung team ko, dito ang direksyon na dadalhin ko kayo. Ayayamanin ko kayo. Dapat panindigan mo yun. Kasi nandun nga yung tiwala ng grupo mo eh. Pag hindi mo ginawa yun, yun na. Masisira na yung tiwala natin. Kaya nagkakawat-awat ang grupo, kaya may nag-quit, kaya may umaayaw. Kaya may nawawala. Trust your leaders. Let them grow. Yung mga leader nyo, isalan nyo paunti-unti sa mga talks. Huwag yung ikaw lang ang magaling. Diba? Dapat pinagtitiwalaan yung mga downline nyo. Paunti-unti, product lang muna. O kaya introduction lang muna. Okay, sa susunod. O simula, isang gulay, isang leader. O 5 gulay, 5 leader. Unti-unti ba? Hanggang sa gumaling, hanggang sa matuto. Yung iba kasi leader, upline, nangihinayang. Naku, ang dami kasing prospect. Ako na magbabagsak. Sayang kasi pag hindi nag-join. Mali, hindi matututo ang mga leaders ko na. Kasi ikaw lang ang magaling. Eh, paano kung magkasakit ka? Walang magtutok, kailangan ng speaker. Eh, may sakit ka, ika-cancel? Diba? Mali yun. Okay? May mga grupo na ang tawag namin artificial growth yung paglago. Pag wala yung upline, walang production ang buong team. Artificial growth ang tawag doon. Kasi nga si upline lang ang gumagalaw. Si upline lang ang magaling. Kaya pag hindi na siya
Leaders develop or create wiser and stronger leaders. You can develop leaders if you are not a leader. Kwento ko na lang sa inyo yung story of Goose. Narinig niyo na ba yan? Eh, alam niyo naman yung goose, yung gansa. Lumilipad ba yan? Uy, lumilipad sila. Lumilipad sila. Ha? Mababa lang. Pero lumilipad sila. O, sige, kwento ko, okay lang? O, yung story of Kiss. Pwede po magkwento? Oo, last na to. Promise. Ako rin, pagod na. Kung kayo pagod na din. Pare-pareho tayo. O, ito yung story ng Kiss. Okay lang ba kayo sa group dyan? Ha? Parang hindi mga hurado. Mga judge, yung area nila. Oo, parang kahit anong mangyari, doon lang sila. Okay, ito yung storya. Yung mga gansa, pag sinabing geese is, plural. Marami sila, diba? Di ba napapansin yung pag lumipad sila, V. V formation. Nakaayos. V. Alam niyo yung V, diba? V victory. Okay, naka-letter V or parang pa-triangle. Okay, ganun sila lumipad, diba? Alam niyo pala, ang kwento niyan, kaya ganun sila lumipad. Pag pala ang gansa, lumipad ng paisa-isa, mahina sila. Pero pag lumipad sila as group, nag-i-increase yung energy nila ng 71% compare sa individual lipad nila. At ang maganda po pala sa mga gansa na yan, halimbawa may isang sugatan, halimbawa hindi inaasahan na baril yung isa, kasalanan pala natin yun, no? May nabaril or tinamaan ng puno or tinamaan ng kidlat, I don't know, basta nasugatan. Tapos, bago siya lumanding sa lupa, hindi naman totally patay pa, nahinala, sasamahan niya ng ibang grupo. Sasamahan sila. Babantayan sila hanggang sa bumalik or hanggang sa mamatay. Nagigets nyo? Ganun pala yung teamwork ng Geese. Kaya mabilis nilang nakarating yung gusto nilang puntahan as team. Nag-i-increase yung energy nila ng 71% pag sama-sama sila ang lumilipad. Parang sa, ito lang, wala pa. Excited? Kailangan po ba kayo? Ako din, madaling-madali nga ako. Eto pala, di ba sa network natin, wala din talagang nagtatagumpay na ikaw lang. Masama loob mo sa downline mo. Masama loob mo sa upline mo. Nagsusolo ka. Diba? Kaya lang, ang disadvantage nung pag ikaw lang ang pagod. Ikaw lang may check, ikaw lang masaya. Or ikaw lang din ang malungkot kung hindi successful yung lakad. Nakukuha? Ang kahalagahan po ng team, kaya nga tayo may mga leader Kaya may mga uplines. Kaya nga ang mga uplines, nagsaset din ang tinatawag na core leaders. Kasi nga, like ako, 500,000 na po ang tao ko. Pag kinausap ko yung 500,000 araw-araw, baka po butot balat na ako ngayon. Baka po hindi ko na po kaya magsalita sa inyo ng 6 na oras. Okay? Pero, dahil meron akong mga leaders, core leaders in fact, okay, nakatulong ko sa pag-aalaga dun sa 500,000, dumadali yung trabaho. Kaya nga, ano yung point ko? Kaya minsan sa negosyo, dapat sineset aside po talaga natin yung mga emotions. Marami kasi dito, let's face it, 22 years na po ako dito sa First Vita Plus na encounter ko na lahat ng klase ng leader. Yung iba, sa sama ng loob sa downline or upline, kinakalimutan na yung pangarap. Minsan sinusumpa na yung kaaway. Yung downline man yan or upline. Ay! Big side ako niyan! Bahala sa buhay niya! Ayan, may mga ganyan. So, yun yung masaklap sa atin Masyado tayo mga emotional na mga Pilipino. Dahil sa emotions na yan, yun yung nagpapakwit sa atin na gawin yung negosyo. Dapat hindi. Na sumama lang, inutusan ka lang ng upline mo or na-reject ka lang ng upline mo sa isang invitation mo. Hindi ka napagbigyan. Alamin mo naman, baka naman busy si upline. Baka naman namatayan si upline ng kuko or whatever. Baka naman si upline ay may lakad din naman
personal. Tao din po kami. Lalo na ako, katakot-takot na nag-i-invite sa akin. Oh, di ba? Be considerate din, yung apply nyo, maraming hawak na tao. Yung mga tampo-tampo dapat sa negosyo walang personalan. Dapat na thinking natin, negosyante ka, gagawan mo ng paraan yung negosyo mo dito. With or without apply. Ang titingnan mo lagi, yung mga tao mo, yung team mo, alalahanin mo, apply ka, leader ka. Sa team nga ng mga gansa, ikaw yung namumuno. Imagine mo kung sinain mo information ng feed, na wala yung leader. Ano mangyayari sa mga leaders mo? Magkakalagas-lagas. Manghihina. Kasi nga, ang energy nila sasama-sama eh. Ganon din sa team natin. Bakit kayo nakilala agad ni Ma'am Doggy? Kasi every time pupunta kayo dito ng Sunday, grupo kayo. At tuwing pupunta kayo dito, mag-ingay kayo. Iisa ang direksyon nyo, iisa yung goal nyo. Tama? Kaya kayo napansin. Nakukuha po. Subukan mo pumunta dito, ikaw lang mag-isa, pumapalang ka, wala pumapansin sa'yo. Kanina grupo yung isa na yun, palakpak ang palakpak. Diba? Nagkaintindihan? O, dahil grupo kayo, kahit lilima kayo, pero yung sigaw nyo pang 50, nakikilala agad. At kapag nakilala, yung isa't isa, tumataas ang moral. Uy, kilala na tayo sa office, galing natin. O, dahil gano'n ang thinking nila, hataw lalo. Bakit? Kilala na tayo, may pressure. Kailangan patunayan natin na deserve natin yung pagkakilala sa atin. Tama? Same reaction yun. Kaya importante talaga yung role natin as leader. Kung saan mo dadalhin yung tao mo, kung ano gagawin mo sa pangarap nila, ano yung plano mo sa mga activities nila, sa atin po lahat nakasalalay yung asapwan. So be a leader mga partner para sa mga taong pinaasa natin. Nababaguhin natin ang buhay nila, napapalinisin mo yung utang nila, payayamahin natin sila, di ba? So, nagigets nyo ba yung role ng leaders? Very, ano po yun, very critical. Oh, pero masarap din, i-enjoy nyo yung process, i-enjoy nyo lang. Okay? Dito naman, marunong ka lang mangopya, madali naman gawin eh. Hindi naman kailangan graduate ng college para maging leader. Hindi naman kailangan leader ka na isang cheating squad para ka maging leader dito. Naaaral lahat eh. Naaaral ang marketing plan. Naaaral ang training, na ma-master. O, kopyahin mo paano ginagawa ng mga speakers, paano ginagawa ng mga outlets. Gayahin mo na lang ng gayahin. Huwag ka na mag-isip ng strategy. Nakukuha po ba? Ayun na po yun. Oo, ayun. Magpaka-leader kayo. Ayan. Leaders know their priorities, know the Pareto principle. Yung 20-80 na principle. 20 na tao mo yung nag-create ng 80% ng production mo. Kaya nga tayo may mga tinatawag na core leaders. Kasi mahirap kung ikaw lahat ang mag-handle ng tao mo. Pagod-pagod yan. Patayan yun. Okay? And last, leaders produce results. Tandaan yan. At the end of the day, ang laging basis ng mga idolo may resulta. Okay? Yung ginagaya mo, may resulta. Kaya kung gusto mo mato dito, dahil sa resulta. At para magka-resulta, kailangan meron ka team, grupo, leaders. Tama? Ayan. They make their vision reality. They won't accept failure. Yan ang mga utak ng magagaling na leader. Hindi ka tatanggap ng failure. Success is inevitable. Hindi kayang iwasan. Okay? Failure is unacceptable. Hindi ka papayag na mag-failure. Okay? Try lang ng try. Pero huwag kang mag-quit. Success is inevitable. Take 2. By all means, success. Nothing else. Mag-focus ka lang, kapatid, sa pangarap mo. Hindi ka maliligaw dito sa first time.